Hindi pa po talaga masasabi nating tapos na, naibigay na ang hustisya dito sa political vlogger na si Mimay Alicia Lipata. Na kahit na nahuli yung dalawang suspect or gumawa ng krimen sa kanya. Ang mahalaga po dito, dalawa. Makita, malaman ang tunay na motibo at kung sino ang nasa likod nito o mastermind. Unang-una, yung motibo, mahalaga yun. Kasi ngayon, ang pinag-uusapan posibleng personal ang dahilan, pera ang dahilan, or political, kasi political vlogger. Kaya mahalagang ma-establish yun ng ating mga otoridad, Philippine National Police General Nartate, sir. Kasi, kung political, may kaugnayan sa politika, dahil political vlogger ito, ibig sabihin ito, talagang national issue. Talagang isang pambansang issue na dapat ay pag-usapan at dapat ho talagang matigil ang ganitong karahasan. Kasi yung ginagawa ng political vlogger, yan ay sarili niyang paniniwala at advocacy. Pero kung siya ay pinatay dahil sa kanyang ginagawa, ay political yan. At hindi maganda yan sa karapatang pantao, hindi maganda yan sa demokrasya, hindi rin maganda yan sa isyu ng malayang pamamahayag at mga pananaw. Tsaka pag political malalang sitwasyon, hindi magandang record yan. Maging sa international community, ang magiging record dito sa atin ay yung mga political vlogger, pinas lang ganong kasama ang politika, ganong kagulo ang ating bansa, ganong kasama ang epektong masama nito sa ekonomiya, seguridad at tourism. Yan po yun ang aking pananaw dyan. Pero kung halimbawa naman ito ay personal na buhay o pera, hindi ho nagiging national yun. Kasi pag personal o pera ang dahilan, isipin ng mga ng international community, ibang issue yan. Hindi yan makaka-apekto sa national security ng bansa, hindi makaka-apekto yan sa ekonomiya ng bansa at tourism kasi personal o pera lang ang pinag-awayan. Kung yun ang tunay na motibo. Pero pagka po politika dahil political vlogger, yun ang malaking pagkakaiba na ipaliwanag ko na. Hindi tayo nagmamagaling pero sa akin pong analysis, opinion, interpretation, yan po yung malaking pagkakaiba. Sa ngayon po, hindi pa establish talaga kung ano ang motibo at sino ang mastermind. Kasi kung political ito, ibig sabihin may gumawa, nahuli na nga, may nagutos, pinatatahimik yung mga kritiko o taga-suporta ng administrasyon at kritiko sa pananaw at paniniwala ng mga tinatamaan dahil sa kanilang sariling interest at political interest. Ibang-iba po ang dating yan. Delikado yan. Samantala, kung halimbawa ito ay personal o pera ang pinag-awayan, ay walang mastermind yan. Kung may mastermind yan, personal pa rin yan. Kung may inggit or away business o away ng personal na buhay, ay ibang issue yan. O relasyon. O, di ba? Hindi masyadong nakakabahala yun. Although, yung nangyari sa kanya ay marahas pa rin. Bawal pa rin yun. Managot itong dalawang nahuli. Kasuhan talaga at ipakulong yan. Murder ang kaso niyan. Murder yan kasi planado. Nag-abang nakamotor sila intentional yung pagpatay. Kaya nga, murder yan. Pero mahalaga, balikan natin yung aking sinasabi na ma-establish kung ano talaga ang totoong dahilan o motibo. Hindi ho ito kalimutan na lang dahil tapos na yung borol o nasa probinsya na, lilibing na, gano'n, tapos na at marami na karamay, gano'n. Hindi po. Mahalaga yung mahukay ang katotohanan para hindi na ho pamarisan. Kasi kung ito ay mako-confirm at ma-establish na political issue dahil sa kanyang trabaho bilang political vlogger, isang national issue itong hindi dapat palampasin ng mga otoridad. Dapat talagang matukoy ang mastermind at hindi ho maganda
ang magiging epekto nito. Nasabi ko na nga, makakasira ito sa imahe ng ating bansa dahil napakadumi ng politika. Madugo yung politika. Personalan ng politika sa Pilipinas. Pangit na imahe yan sa business community at ating mga counterpart. Pati mga turista magdadalawang isip na magbakasyon dito dahil nga yung security nila tagilid din. Yun po yung masamang epekto. Kaya ho yun ang aking pakiusap at sinasabi. Ma-establish sana sa lalong madaling panahon ang tunay na motibo at mastermind para ho malaman natin kung ano talaga ang totoo at maipaliwanag na mabuti. Kasi ako, hindi ko man kilala ng personal itong si Mima Alicia. Hindi ko ho nakausap, nakita ng minsan, kahit minsan. Nakapapanood, nakikita ko lang sa video. Ay siyempre nakikirami tayo. Pero sa akin, ang mahalaga ay malaman ang katotohanan. At itong mga anggulo at istorya sinasabi ko, meron po yung mga implication. Kung personal at pera ang pinagawayan, halimbawa ganon, ibang issue yan. Pero pagka nga ho dahil sinadya, pinagplanuhan, dahil sa kanyang trabaho bilang political vlogger, hindi ho talaga karapat-dapat yan. Mas malaking problema yon. Mas matinding challenge yun sa mga otoridad at mga politiko sa ating bansa na dapat huwag nilang haluan ng personal o pangharas o buhay ang nakataya ng mga Pilipino. Ganun po yan. Okay? Well, mayroon tayong kanya-kanyang opinion. Ako, from day one, ay nakikiramay dyan. Ako ay from day one, nasyak din sa nangyaring yan. Hindi dapat nangyari sa isang 24 years old, batang-bata, babae, mamamatay ng ganong kagarapal. May anak na 4 years old, anong kinabukasan ngayon ng anak noon? Mabuti lang pag-aaralin ng Pangulo. Pero karahasan pa rin yan. So huwag natin pamarisan yung gumagawa ng ganito, kondinahin, papanagutin, at hindi ho pwede. Mabutit, mabilis ang galaw ng ating mga otoridad. Local government ng Caloocan Police, Northern Police District, at ang headquarters ng PNP, ang Palasyo ng Malacanang, at maraming kinaukulang gumalaw dahil sa task force na binuo at pag-uutos ng national government, ng Office of the President, bigyan ng hustisya. Pero kulang pa kasi nga hindi pa na-establish ano ang tunay na motibo. Yung dalawang na-aresto, kalaboso na talaga yan. Dahil yung kanilang kaso ay mabigat. Non-bailable po yung pagpatay. Yung ganyan. Kaya ho, kalaboso talaga yan. Kumanta na sila. Ano ang kanilang dahilan? Bakit nila ginawa yun? Para madami na yung mga nag-utos sa kanila kung meron man. Nasa likod nito na totoo. Dahil ito ho ay talagang isang may tuturing nating kakaiba na nangyari, na hindi dapat nangyayari, pero nangyari dito sa Pilipinas. Please like and share, subscribe and follow.